pala si Brother Perdy at kung hindi nyo ako kilala, pero ang itataas natin ang pangalan ng ating Panginoon, Jesus. Amen? Ang awit natin kanina, siya po lang ang maparangalan, may tataas sa buhay ng bawat isa. Kaya napagaganda. Mamaya may kainan tayo pero kanya-kanya. Doon sa South Shore, pupunta tayo doon sa opening. Thank you, Pastor, sa privilege na binigay mo sa amin, sa akin, at mag-preach na naman ako. At isang privilege na ako'y talagang magbahagi ng salita ng Panginoon. At purihan ng Panginoon. At mamaya, South Shore tayo. Kung sino pupunta, nakalista kayo naman dyan, pupunta tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon, meron akong take note, ay mga notes dito. Yan. Sa buwan na ito ay obey and be blessed. Yun ang tema natin itong buwan na June. Pero ang topic tayo ngayon ay move into a deeper part. Yan. Move into the deeper part. Basahin natin. Ano yung natin? Luke chapter 5, verse 1 to 11. 1, 2, 3. Basahin natin. Teka. Sandali lang. Yung may energy 1, 2, 3. Next. Next. Purihin ng Panginoon. Ito, medyo mahaba. 11 verses. Pero ito, hindi tayo alis dyan. Nandyan lang tayo. Nakita natin yung story about the Peter. Sila po fishermen. Sino po ang fishermen dito? Taas ang kamay. Fishermen. Wala? Yung fishermen, talaga yung fishermen. Walang fisherman dito. Invite ko si Brother Brian. Hindi siya fisherman pero magpapatuto siya. Brother Brian. Hindi fisherman si Brian. Brother Brian, magpatuto ka dito. Kasi, palakpakan natin si Brian. Yan, maging fisherman yan. Fisherman ng mga kaluluwa. Mamaya, Brother Brian, magpatuto ka.
Si Brother Brian, before na si Brother Brian, kung hindi nyo kilala si Brother Brian, ang pangalan niya Brian. Kaya nga, Brian. Nung nagwagwardya kami sa labas, si Brother Alvin, kasama ko siya, paikot-ikot ng ganyan, no? Paikot-ikot. Ilang beses ka bumalik? Tatlong beses. Hinahanap niya yung God is able. And then, nakita namin, sabi ni Brother Alvin sa akin, parang gusto niyang magpunta sa church ito. Kinausap namin, talaga, nandito na. At may tatlong anak na si Brother. Ibig sabihin na disciple niya, si Brother Philip, nasa Vancouver na ngayon. Anong pangalan? Si Kim at saka si Jinky. Purihin ng, balakbakan natin ng Panginoon. Ito yung fisherman ng mga soul. Magpatuto ka. Huwag mo akong iwanan. Yung microphone, please. Sa mga hindi po nakilala sa akin, ako po si Brian. Magdadalawang taon na po ako dito sa Canada. Dumating po ako dito as a temporary worker. And then, naging Christian po ako sa Dubai. Tumira po kami doon ng 8 years po. And then, nag-decide po kami na mag-apply dito sa Canada for, sabi nga nila, mas magandang future para sa anak ko. And then, nung time na dumating po ako dito, yung mag-ina ko naman po, pumunta ng Pilipinas. Umuwi sila ng Pinas. Kasi mag-aaral na rin po yung anak namin. So, pagdating ko po dito sa Montreal, as in, nanibago po ako. Na-culture shock talaga ako, especially dun sa sa language dito kasi nga French. Tsaka iba rin yung yung trabaho dito. Talagang sulit yung bayad sa sa trabaho. And then nung pagdating ko po dito, lang ako kasi wala akong church pagdating ko dito eh. So uma-attend lang ako nag-church lang ako sa room ko, nag-attend ako ng online services, ganun. And then kumbagat na dumating na yung winter season na which is nakaka-depress. Alam naman natin na sabay-sabay na yung homesick ko, yung namimiss ko yung pamilya ko, pagod ako sa trabaho, nag-aaral ako ng French. Nag-aaral ako ng French sa gabi after ko ng So sobrang na-drain talaga ako nung time na yon. And then may mga time na talagang umiyak na lang ako sa asawa ko na parang hindi ko na kaya. Parang grabe naman na parang kabaliktaran nung buhay ko nung nasa Dubai ako. And then, na-realize ko God speak to me na kailangan kong maghanap ng church, local church dito sa Montreal para makahalubilo ko yung mga kapwa believer ko. And then, yun nga, nakita ko tong God is able sa Facebook. And then yun nga, sabi ni Pastor na nag-ikot ako dyan. Kasi di ko alam na ganito pala nasa school eh. So, pagdating ko dito, winelcome ako ng mga nila Pastor. As in, naramdaman ko na ito yung siguro talaga yung church na para sa akin, na mag-cater sa soul ko. And then, yun nga, God is good kasi from the day na nag-attend ako rito, binigyan ako ni Lord ng appetite na ituloy-tuloy ko yung Bible study, yung pag-attend sa church, and then dumating din yung time na nag-encounter ako. Yun, nung nag-encounter ako, naramdaman ko na si Lord, niyakap niya ako ulit na, anak, halika dito. Nilagay ako ni Lord dun sa posisyon na sobrang down na down ako, lungkot na lungkot ako, para yakapin niya ako ulit, and then, makasama ko siya ulit. Kasi, siguro kung di dumating yung time na sobrang lungkot ko, sobrang depressed ako, hindi ko naman siya hahanapin eh. So, ayun nga, fast forward, nag-encounter ako, share ko sa asawa ko na
nahan, kailangan mong maghanap ng church din dyan sa Pilipinas kasi gusto kong i-share yung kung gaano ko kasaya na nakabalik ako sa bahay ng Panginoon. Alam niyo yun na, so, yun, na-convince ko siya, nagpunta siya sa Victory, sa Legazpi. And then, praise God, nakapag-encounter na rin siya and tuloy-tuloy siyang lumalakad sa Lord. And then, eto na, nung dire-diretso na, lumalalim ako sa Lord, nag-devotion ako araw-araw, ma-attend ako ng Bible study. As in, babad na babad ako dun sa salita niya. Dumating na yung testing ng, tinetest na ni Lord yung faith ko. Ito yung time na nagkakahigpitan na dito sa Canada. Meron na lang akong 1 taon noong time na yon para maghanap ng bagong trabaho. Kasi dito sa Montreal, hindi na ako i-renew ng employer ko eh. Bawal na sa rules dito. Pero, yun nga, fast forward, isang buwan mahigit na lang yung work permit ko. Tapos, wala na akong pag-asa. Sabi ko, parang wala na. Parang di naman dinidinig ni Lord yung prayer ko na siguro nga hindi ako para sa Canada. Baka siguro niligay niya lang ako sa posisyon na to para makilala ko siya ulit, para ma-realign yung buhay naming mag-asawa. And then, tanggap ko na sabi ko nga, nagpaalam na ako sa iba, hindi, babalik na lang ako ng Dubai. Nakausap ko naman na yung dati kong boss na kukunin niya ako pabalik doon. And then, nung 2 weeks ago, malapit ng, bubuk mo na yung ticket ko. Yung kakilala nung asawa ko, minessage niya ako, sabi niya, kunin ko yung resume mo. And then, kinabukasan, interview ka agad. Sabi ko, okay ito And then, yun nga, nung kinabukasan, pagka-interview, hindi ako makapaniwala kasi natanggap ako, nagkaroon ako ng employer. Praise God. And then, yun nga, nung time din na yun, ibubuk ko na din sana yung ticket ko pabalik ng Dubai. Kasi dapat nitong third week of June, pabalik na ako doon. So, di ako mapaniwala kasi para sa akin, para sa mata ng tao, parang imposible na. Pero kay Lord, walang imposible. Kasi last minute, kaya niyang ibigay yung ipinagpe-pray ko. And then, ayun, sobrang, di pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon na nangyari to. And then, gusto ko ring magpasalamat. Kasi, di ko alam kung 2 linggo na lang ba ako magstay dito. Gusto ko lang din i-take yung opportunity na to para magpasalamat sa inyong lahat. Kasi, ginamit kayo ni Lord para iligtas ako dun sa panahong sobrang down na down ako. Ginamit kayo para iparamdam kung gaano ako kamahal ni Lord dahil sa mga buhay nyo. Kaya, masaya na malungkot na aalis na ako dito, pero one thing is for sure na hindi ko kayo makakalimutan lahat. And nandito kayo lagi sa puso ko at maalala ko kayo palagi. Yun lang po. Praise God. Amen. Kunin mo to. Thank you, Lord. Nakita nyo narinig nyo yung patuton ni Brother Brian. Narinig nyo na. Hindi ko na ulitin. Nadama niya yung pagmamahal natin dito sa God is Able. Palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ng mga taga God is Able. Kung hindi dahil sa God is Able, tuluyin na wala si Brother Brian. Pero dyan lang si Brother Brian, hindi naman sa Ontario lang naman siya. Gusto natin, kaya Brother Brian, may plano ng Panginoon, bubuksan din ulit sa Ontario. Kaya pray natin na magkaroon. Kinausap namin si Brother Philip kahapon. Sabi niya, yung mga nagagather ng
Bible study doon, iniwan. Kaya yung iniwan niya, yun daw ang simulan. Kaya purihin ng Panginoon sa isla ng Victoria, dito sa Vancouver. Kaya challenge ko rin si Brother Alvin na talagang punta kami doon eh. Mag-ipon ka na, $500 lang naman. Di ba? Punta tayo doon para makita natin yung kasama natin, kapatid natin sa Panginoon. Amen? Thank you, Pastor Jeff, sa prayer ninyo at kayong mag-asawa. Talagang super. Bakit ko pinatayo si Brother Baya? Ay, nakalimutan ko. Mrs., bigyan mo siya ng t-shirt. yung maroon. Hindi bili siya, may pastor. T-shirt lang, nandyan. Wala si Mrs. Si Ayla na lang. Ayun. Brian, nasaan ka na? Ayan. May pastor. Oo. Buksan mo, Brian. Buksan mo para makita. Ito yung title natin. Dito. Ito kahit hindi lang matagal naman ito. Ito yung napili ko mga kapatid. Sabi ko, trust, keep going, overflow. Ayan, yung boxing. Yan. Boxing. Kahit ka, Brian, mayroong laban to. Kaya sa Ontario, ikaw ang ipapadala ng Panginoon dyan. Amen. 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 Ang pag-uusapan natin, yung una, sino ba sa inyo ang nanonood ng boxing dito? 1, 2, 3. Halos sold out. Ayan. Unang nagtaas si Pastor, may t-shirt din yan. Yung blue. Andyan. Basta una kayo, ibigay mo kay Pastor yung yung t-shirt na blue. Andyan. Sige. Tamang-tama sa'yo, Pastor. Yung unang, yung knockout, yung TKO, ano na yun? Ano ang meaning ng TKO? Technical knockout. Pag natumba na yan, wala na. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, yung TKO. Nasaan na? Do you watch boxing? There is a word TKO. It means technical knockout. Una, nasa side tayo ng yung negative side. Di ba? Nakita ninyo yung binasa natin. Pag binasa ninyo, may salitang knockout doon. Una, letter T, ito, tired. Napagod siya. Di ba? Pagod. Sinong napagod? Si Peter. Napagod siya. Paano napagod? Lalong-lalo na pag gutom ka pa, ay talagang, at inaantok ka, ay talagang super. Talagang yung pagod mo, 3 beses na. Instead na pagod lang yung katawan mo, napagod pa yung mind mo, napagod pa yung paligid mo. Nasa paligid ka. Di ba? Una, discourage. Yung na-discourage ka. Yung ayaw mo na. Yung parang walang kasugutan ng iyong panalangin, na-discourage. Sino ba sa inyo ang na-discourage na dito? Lahat tayo, di ba? Nagkaroon ng discourage. Parang ayaw ko na. Parang kahit na ka ba, ayaw mo bang bumangon. Ayaw mo bang magtrabaho dahil na-discourage ka na eh. O ayaw mo bang pumunta sa church dahil na-discourage ka na. Yung pangalawa, exhausted. Yung, yung exhausted? Yung napagod, yung talagang super. Wala na. Hindi mo may masuklay yung buhok mo dahil ikaw ay kalbo.
Oh, di ba? Ibig kong sabihin, yung talagang hindi mo pa maayos yung ayos mo. Kaya nga sabi nila sa akin, nakabarong ka, Gob. Talaga, Gob naman ang pangalan ko doon sa mga kaibigan ko pero alam niyo mga kapatid, temporary lang ito. Pero, prostrated tayo. Yung prostrated, yung walang-wala ka na, na-prostrate ka na. Ayaw mo na. Pati pagmumukha niya, ayaw mo na Ganyan ang nangyari kay Peter. Napagod, na discouraged, na exhausted, frustrated, nothing happened, walang nangyari sa kanya. Katulad ni Brian kanina, di ba? 2 weeks ago, wala na. Punta na lang ako sa Dubai. Sa Dubai, nakasiting pretty ka doon, Brother Brian. Di ba? Maganda ang buhay mo doon. Pero yung panalangin niya, manatili dito sa Ontario. Manatili dito sa Canada. Sinugot ba ang Panginoon o hindi? Lakasan. Sinagot ang Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Yung nothing happened. Walang nangyari sa'yo. Pero may mangyari. Failures. Wala na-failure na ako. Natumba ako. Alam niyo mga kapatid, mayroong mga failure sa buhay. Sino ba hindi nag-failure nag-fail dito? Sa school nga, nag-fail tayo sabi ng isang matas na nag-president, anuhin mo yung 90%. Sabi niya, oo naman, pwede. Maganda. Pero ang passing grade, ilang passing grade, Ma'am Grace? 75? Sa Pilipinas? Pag mag-75 ka na, ano ba yung passing grade? Passing grade ka na. Pero alam niyo mga kapit, pag failure ng isang tao, parang ayaw mo nang mag-take 2 o take 3. Paano kung take 4? Na failure ka sa trabaho mo, di ba? Hindi ka tinanggap o sa bagay na talagang gusto mo. Pero alam mo, yung failure. Disappointed. Disappoint ka. And then rejected. Ano man yung rejected? Hindi ka tinanggap. Wala ka Wala ka sa itsura. Hindi ka itsura artista. Di ba? Kung minsan rejecta, hindi ka bilong. Di ba? Sino ang kami noon talagang naranasan namin. Yung iba kumakain ng chocolate. Kami hindi kumakain ng chocolate, saging lang. Ano ang pagkaibaan? Chocolate at saka saging. Sabi ng nanay ko, hindi kayo dito. Ngayon, purihin ng Panginoon. Talagang ang chocolate, ayaw mo nang kainin. Dahil ang chocolate ay nakakataba, kaya ako medyo mataba na. Tired. Next, sabi niya, knowledgeable. Yan, yung na yan. Alam niya, si Peter, knowledgeable yan. Alam niya yung paano mag-fishing. Kaya tinanong ko kanina na sino ba ang fisherman dito? Walang nakataas ng kamay. Walang tumaas ng kamay. Know the where. Kung saan. Yung saan ang isda. Ako, talagang fisherman ako. Alam ko yung kung saan. Kung dyan lang, malilit lang ang makuha mo doon. Kung doon, sa gitna ay talagang malalaki. Daon. Kung doon ka lang sa tinatawag namin na doon sa gilid lang, malilit lang, parang ganito lang, o ganyan. Pero kung sa gitna ka, talagang super malalaki. Ganyan ang fisherman. Alam niya kung saan. Pero kung yung buwan ay full moon, walang makukuha dyan pag full moon. Ayan, alam ni Peter yan Kung half moon naman,
quarter, ay malakas ang alon doon. Kailangan nga hindi ka magpalaot kung quarter. Pag new moon, eto, yung medyo madilim lang, yung new moon, eto, maraming isda yan. Pero alam ko, new moon nung pumunta si Peter alam niya na maraming isda, pero wala siyang nakuha. Knowledgeable siya, alam niya, expert siya, kung kailan, expert siya, professional, eksperto. Hindi mo na ako tuturuan pa. Papunta ka pa lang, pauwi na ako. Bakit ka umuwi kung tama yung gaan mo? Diba, kanya lang ni Peter professional siya. And best of the best, magaling na siya. Alam niya kung saan siya kukuha ng mga isda. Well known, popular. Kung sabihin mo lang, ay si Peter, kilala ko yan. Popular siya. Alam niya, kilala ng buong bayan na si Peter ay fisherman, ay si Peter ay magaling, ay si Peter ay isang mangingisda na kaya-kaya niya lahat at well-known sa kanilang lugar, si Peter. Next, para hindi tayo matagalan, sabi niya, overconfidence. Ito yung ni Peter Kung minsan ganyan din ang buhay natin. Overconfidence, confidence tayo sa sarili natin. Di ba? Self-confidence. Ano ba yung self-confidence? Yung kaya mo. Wala lang, sisiw lang yan. Oo, wala lang. Kayang-kaya ko yan. Oo, yan. Malit lang na bagay yan. Pero si Peter, yun ang ugali niya, self-confidence. At saka self-reliance, nag-rely siya sa kanyang kakayanan. Nag-rely siya na siya po'y magaling. Nag-rely siya na siya po ay professional. Nag-rely siya na siya po'y kayang-kaya niya na marami silang makukuha. Yan, kung minsan yan ang ng isang tao. Yan. Work hard. Work hard. Bakit ko sinabi? Si Peter, nagtrabaho buong magdamag. Yung magdamag. Kaya nga sinasabi ko, sino ang fisherman dito kami? Talagang magdamag kami. Punta kami sa alas 7 ng gabi, alas 6 ng gabi, o hapon, and then magdamag, umagaan, doon ka na lang. And then makikita mo na walang, talagang makikita mo, kung maraming makuha, ay talagang hindi ka makatulog. Pero kung walang makuha, ano mangyari? Makatulog ka, parang tinatamad ka. Mayroong dito, tinignan nyo. Sabi niya, forgetting others. Magdamag yan, work hard, forgetting others. Hindi mo na kilala yung kasama mo. Forgetting others. Yan ang ugali ni Peter. No need the help from other people. Hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Ganyan ang ugali ng si Peter Hindi niya kailangan ng ugali ng iba. Alam niyo mga kapatid, kung minsan ito yung negative side, kailangan natin. Makita niyo makita niyo yung picture. Sino ba yan? Ako yan. Ako yun nag-fishing kami. Ewan ko kung kasama si Ayan noon, yung aking anak. Anak, i-prepare mo yung yung cooler. Ay, talagang prepare yung cooler. Yung malaking cooler namin. May, prepare. Ano ba ang kailangan mo? Kailangan bumili tayo ng license dyan sa Canadian Tire. Magbili tayo ng linta. Yung mga gamit natin na yung nandun. Mula kami
alas 4 pa lang, nagising kami kay Aya, nakaprepare na kami kasi dadaan yung mga kasama namin na pupunta. Yung yung pangalan niya ay isang puti din. I'm expert for that. Sabi naman niya, eksperto. Malalaki daw ang nakukuha niya. Kaya nagtiwala lang naman kami. Umupaw kami ba ng boat? Yan, yung boat na yan. Nandun kami sa malapit sa, electricity, sa dam. Doon kami nagfishing. Maghapon, alas 8, alas 9 na, wala kaming nakuha. Isa lang yan, itinatas si Brother Ferdy. Isa lang, walang kung kayo kaya, at sabihin ko sa inyo, pag isa lang nakuha nyo, sige Brad, magpalaot kayo ulit, mag-busy kayo ulit, and then marami kayong makukuha. Sumunod kayo o hindi? Sagot! Siyempre, hindi na. Kung si Jesus, ay sumunod tayo kung tao talaga. Pero nakita niyo yung picture na hindi sila sumagot o hindi sila sumunod. Pero sabi niya dito, yung God's TKO, eto na yung natin, hinintay natin, yung God's TKO. Ano ang God's TKO sa buhay natin? Letter T stands for lakasan. Ang malakas ay 1, 2, 3. Yan, magtiwala ka lang. Magtiwala. Ano ang tiwala? Bitiwan mo na yan, anak. Ay, hindi ko bibitiwan. Ay, paano? May buhos na galing sa langit. Bitiwan mo na, sabi ko. Hindi ko bibitiwan. Mag-reason pa tayo, di ba? Ayaw na nating bitiwan. Sabi ko nga sa'yo, bitiwan mo nga. Hindi na bibitiwan parang ganyan ang picture natin kung minsan ayaw na nating bitiwan. Bitiwan mo mga hindi magaganda sa buhay natin. Ayaw na natin. Sabi ko nga, anak, bitiwan mo 1 foot na lang ang hanggang sa lupa, di ba? Pag binitiwan mo, 1 foot na lang, di ba? Ganyan lang hindi niya nakikita, pero ang Panginoon nakikita niya, amen? Kaya magtiwala tayo sa Kanya, with all your heart, yung puso mo, with all your strength, with all your mind, yung isip natin, with all that is within you, lahat. Mga kapatid ko at minmahal, kung magtiwala tayo sa Kanya, mag-trust tayo sa Kanya, bakit kayo nakaupo dyan? Bakit? Dahil trust kayo sa upuan nyo. Di ba? Kung hindi kayo trust sa upuan nyo, anong mangyayari? Mabuhat ba ako dito o hindi? Pero nakaupo kayo dyan. Dahil nag-trust kayo sa iyong upuan. Ganon din sa Panginoon, kung magtiwala tayo sa Panginoon, hindi mo man nakikita. Si Brother Brian kanina, di niya nakikita Ang alam niya, Dubai lang. Ang nasa isip niya, nasa Dubai lang. Ang nasa isip niya ay makauwi na lang. Pero ang Panginoon, alam niya, ang future na mas magaling pa kaysa yung GPS. Alam niya ang kinabukasan natin. Purihin ng Panginoon. Kaya si Peter, mga kapatid ko at minamahal, siya po'y nag-fishing pero wala siyang nakuha. Pero eto yung sinabi ng Peter. Napakaganda yung sinabi ni Peter Anong sabi niya? Read it. Basahin natin, lakasan. 1, 2, 3.
Ulitin natin yung huli. I will, 1, 2, 3. I will let the nets. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin siya. Ito yung ugali ni Peter is kahit wala siyang nakuha dahil sa sinabi ng Panginoon. Nag-obey siya. Talagang nag-obey sa Panginoon dahil sabi niya, but because you say, purihin ng Panginoon dahil sa kanyang salita. Kahit man medyo napagod na tayo, kahit na-frustrate tayo, kahit wala tayong nakikita sa buhay natin, pero yung salitang, but because you say so, purihin ng Panginoon, I will let down the nets. Kung ikaw yan, mga kapatid ko at minamahal, kung tayo si Peter nandun, sabihin natin, because of your words, dahil sa iyong salita, dahil sinabi mo, mag-obey tayo sa Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Yan ang trust. Ito yung salitang nag-trust sa Kanya. Nag-trust sa Panginoon. Yan. Number 2, na K, ay yung K na yan. TK, keep going. Keep going. Ano ang ibig sabihin ng keep going? Hindi ka lang manatili dyan. Kaya may self-sure na tayo. May St. Justus na tayo. Purihin ang palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Huwag lang natin manatili dito, kundi talagang mag-expand tayo. Amen? Keep going. Kung bakit may balance, last na nagsira ko, may balance ang bisikleta dahil may moving siya. Gumagalaw siya. Kaya keep going. Yung salita ng Peter na yan, sabi niya, dahil sa iyong salita, keep going. Doing. Ama, pinupuri natin ng Panginoon. Yung doing na yan, yung nakaupo yan, mga kapatid, gawa yan. Mga kapatid, yung nagsa-security, gawa yan. Yung nag-prepare dito, gawa yan. Yung nagbubuhat mula dito hanggang dyan, nagbubuhat, gawa yan para sa Panginoon. Pag ginawa natin yan para sa Panginoon, ang gantimpala, hindi galing sa kay Brother Perdi, hindi galing sa katabi mo, galing sa Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Yan ang natin. Kaya, keep going. Keep doing work. Keep working. Magtrabaho tayo. Mga kapatid ko at minamahal. Kaya saludo ako sa ating pastor, magiting na pastor, si Pastor Jeff. Keep doing, keep working. Wala tayo man sahod dito. Wala tayong sweldo dito. Wala tayo man kung minsan wala tayong mapapala. Kung minsan titingnan natin. Pero ang Panginoon, ibubuhos niya yung pagpapala sa atin. Purihin ng Panginoon. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya keep working and then keep obeying. Yung sumunod ka na lang, Lord. Wala akong pero alam nyo, pag sumunod ka sa Panginoon, ibibigay ni Lord yung pagpapala sa atin. Keep obeying. Obeying. Sumunod tayo sa Panginoon. Sabi niya dito, yung verse, Simon answered, Master, we work hard all night and have not caught anything, but because you say, I will let down the nets. Nabasa natin na kanina, inulit ko na kanina. Di ba? Dahil sa iyong salita. Letter O, sabi niya, ayun, malapit na tayo matapos. Overflowing. Sino ang may gusto ng overflowing? Sabihin mo sa katabi, overflowing. Sabihin mo, yung may na-convince ka, overflowing. Yan. Di ba pagpapala yan? Ang alam na lang natin puno yung wallet natin ng papel. Papel de bangko. Pero puno ng card.
Overflowing na yan eh. Yung papel na yan, alisin mo lang naman, ibigay mo sa katabi mo. Ito yung papel eh. Kung papeles, pwede rin. Papeles ng lupa, pwede. Ibigay nyo kay yung katabi nyo kung meron. Overflowing. Gusto nating umapaw, di ba? Umaapaw na pagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, umaapaw na pagpapala. Convincing. Umaapaw na pagpapala. Nasubukan namin yan. Kaya mga kapatid, pero hindi yung kaya. Ito yung ng Panginoon sa akin. Talagang, ever since na talagang magsishare ako dito, kahit sa Pilipinas pa noon, yun ang style ko, yung pagbibigay. At purihin ng Panginoon, inaani ko na ngayon. Bakit ko inaani? Dahil hindi ako makatayo noon eh. Hindi ako makalakad. 10 years na kaupo ako sa wheelchair. 10 years, biro mo yun. Hindi ako makalakad. Kahit na pag-yuko ko lang, hindi ko makayuko. Yung pagsalita ko, hindi nyo marinig, hindi nyo maunawaan. Pero ngayon, purihin ng Panginoon. Inaani ko na. Purihin ng Panginoon dahil yung pagbibigay, overflowing, kasi miraculous cuts. Yung sabi niya dito, miraculous cuts. Ito yung gusto ng Panginoon, yung miraculous cuts. Yung makukuha mo maraming pagpapala. Hindi mo akalain na naghihintay pala yung Ontario sa iyo, Brother Bayan. Ito, naghihintay pala ang Victoria sa iyo, Brother Philip. Naghihintay pala sa iyo yung bukas sa iyo, mga kapatid. May blessing na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Kahit yung mga kapatid natin dito, talagang meron yung pagpapala, yung pinanghawakan nila, yung salita ng Diyos. May mga patutunan din sila eh. Sister Grace nga, silang mag-asawa, talagang may patutunan sila sa Panginoon, di ba? Napagaganda. Sister Grace, talagang hinawakan nila yung salita ng Panginoon. Ang Panginoon, overflowing. Hindi lang yung salapi, hindi lang yung pera. Yung pera nga, wala sa akin eh. Pero ang Panginoon meron. Sabi ni Peter sa Lime, yung humihingi ng limos doon sa gate, di ba? Ang sinabi niya? Kung pera, silver and gold have I none. But in the name of Jesus, rise up and walk. Purihin ang Panginoon. Wala siyang gold, wala siyang pera, wala siyang silver, pero meron siyang Jesus sa buhay niya at nakalakad yung tao dahil may Jesus na siya po ang nagpapagaling. Miraculous cast. Ano ba ang gusto mo na mangyari sa buhay mo ngayon? Yung blessings. Overflowing blessings. Iba, may blessings sa buhay natin. Ang akala natin, pera lang. Hindi pera-pera lang yan. Yung trabaho mo, di ba blessing yan? Mahina eh. Yung trabaho mo, di ba blessing yan? Yung pag-upo mo dito, di ba blessing yan? Bakit blessing ang sinasabi ko? Dahil ginising ka ng Panginoon eh. Mas maganda may gising kaysa walang gising. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Kung wala kang gising, anong mangyari sa iyo? Di ba? Wala na. Pero mas blessing ng Panginoon. Blessing ng nagdedebo ka. Araw-araw. Bakit blessing? Sabi ko, dahil may natutunan ka. Blessing yan. Kaya yung blessing sa buhay natin, akala natin yung galing lang sa bulsa natin eh. Pero ang blessing na yan ay mula sa langit. Overflowing blessing. At next sabi niya dito, sharing. Huwag madamot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag madamot. Yung may kumbinsi, yung makumbinsi yung katabi mo, huwag madamot.
Yan, huwag madamot. Oh. Sabihin, kaya napagaganda, huwag madamot. Pag madamot ka, boksingero ka talaga. Pero kung karatista ka, ay talagang naka-open yung, di ba? Sorry guys, di ba? Pag karatista ka, okay na. Pero kung boksingero ka, pero pasensya na lang sa t-shirt na nakaganyan knockout yan knockout. Pag sharing mo naman, anong sharing mo? Hindi lang sa pera, yung time mo. Yung pagpunta natin dito, di ba, share natin sa iba. Pag nakita mo lang yung ngiti ng iba, napangiti ka na rin. Kaya ako na-encourage din kay Pastor James. Galing sila sa St. Joseph's. Ilang oras, Mr. Jarrell? Mahigit, 45 minutes? 30 minutes? Basta minutes. Okay lang. Pero naka-encourage, di ba? Magpunta sila dito. Ikaw lang mag-isa. Yung katawan mo lang, sila talagang buong pamilya. Ay, nandito sila. Bakit mga kapatid ko at minamahal? Dahil yung time, yung sharing, gusto nilang makita, gusto nilang ipadama, yung pagmamahal na galing sa Panginoon. Amen? Gusto natin kaya nandito tayo para i-share natin kung meron man tao na i-share natin. Umiti ka naman dyan. Kahit medyo ang ngipin ko, talagang hindi gaano. Pero ngitiin ko lang, bahala kayo kung basta yung ngiti mo, hindi ngiting aso ngiting talagang super na maganda. Di ba? Pag kinamayan mo, kaya thank you, Pastor, yung natin, yung programa natin, before na may kamayan, di ba? Magkamayan, padama mo, embrace. Maano mo yan ma-feel mo yung pagmamahal ng Panginoon. Biro mo yung Lunes hanggang Sabado, work. Sunday pa, nakasimangot ka pa. Wala na. Kailangan talagang masigla ka. Amen? Makita mo. Para overflowing, i-share natin. Kung meron tayong laman sa wallet natin, i-share natin. Huwag madamot. May offering box din doon Kaya hindi natin ipinipis yung offering Pero kung pag pinagpala ka ng Panginoon, meron ng online na ngayon. Ano ang pangalan, Pastora Janela? Yung online? Yung giving na doon sa online, i-transfer. Meron i-transfer dyan. Pag meron, i-transfer mo na lang. Hindi sa account ko, sa account ng God is able, sa Panginoon. Makikita niya. Bakit ko sinasabi ito? Dahil bago ako magtapos, basahin natin yung niyan. When had done, basahin natin. Sabay-sabay. Ganda. Talagang super na pagaganda. Sabi ng Panginoon, when? Mula noon, ginawa nila, nag-obey sila, sumunod sila sa utos ng Panginoong Hesus. Anong nangyari sa kanila? And they caught such a large number of fish. Hindi 1 kilo lang, Hindi katulad ni Brother Perdi na namingwit siya pero maghapon na namingwit pero isa lang. Pero nakikita nyo, sabi niya, next slide, sabi niya, yung fish na yan, doon sa amin yan Sa amin mismo yan, mismo sa amin. Yun, mga nakikita niya, malalaking isda. Ang ganda pa lang yung malalaking isda yan. Yung sword fish ba yan? Sword fish? Basta fish na yan.
Alam niyo mga kapatid ko at minamahal, nandun. Silang lahat. Kung hindi nila magpatulong sila, ano ang nangyayari? Kaya yung sabi ni Peter, doon na nakikita, tinawag yung kasama nila. Kaya kung mayroon kayong blessing din, tawagin nyo. Ibig sabihin, magbigay tayo. O yung time ninyo. O kung kailangan niya na kailangan ng yung kapitbahay mo, kailangan niya yung share, yung word of God, ibigay mo yung time mo sa kanya. Oh, hindi, busy ako eh. Hindi ganon. Kung may kailangan yung taong yan, kailangan niya yung panalangin, yung prayer natin. Alam niyo yung panalangin natin? Isang bagay na tayo ay share natin. Share natin yung salita ng Panginoon. Sabi niya dito, cast all your cares, your anxiety on Him because He cares for you. 1 Peter 5:7, lahat, ibigay natin sa Panginoon. Ano ang worries mo? Anong worries mo? Wala kang trabaho? Wala kang papel? Parang nakalutang lang. Ibigay mo sa Panginoon. Yun ang worries mo. Kung minsan nandyan, ang worries ko, yung kinabukasan, ibigay mo sa Panginoon. Ang Panginoon lang magbigay sa iyo. And then Matthew chapter 11, sabi niya, verse 28, Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Ibigay ni Lord yung rest sa buhay natin. Hindi yung talagang magtiwala sa Kanya. Discouragement, wala ka na, parang walang nangyari sa buhay mo, but you are not abandoned. Mahina. But you are not abandoned. Amen? Kung ikaw ay nandyan lang, nadi-discourage ka na, pero ang Panginoon, hindi ka na inabandon na. Hindi ka mag-isa. Rejected, hindi ka tanggap ng lipunan dahil makasalanan ka o marami kang bisyo noon. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, binago niya yung buhay mo. Kung minsan reject tayo, hindi tayo kailangan yan dahil masamang tao yan. Pero ang Panginoon, inyakap niya tayo. But you are not abandoned. Worried mga kapatid sa buhay natin. Ano ang mangyari sa kinabukasan ko? But you are not forsaken. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kung yung tao nang iwan Kaibigan ko noon, may mga kaibigan ko, marami akong kaibigan noon. Pero nakikita mo yung kaibigan, na totoong kaibigan, na nandyan, kahit sa bingit ng kamatayan, kahit nag-iisa ka, kahit wala ka ng mapuntahan, pero yung nandyan ang kaibigan mo nandyan, na naging courage sa'yo. Bago ako magtapos, nung nagpunta ako sa hospital, talagang everyday pupunta ako sa hospital. May kaibigan ako kasi doon. May best friend ako. Noon ako hindi ako makalakad. Siya po yung ginamit ng Panginoon na maghatid ako sa Lindsay, sa rehabilitation. Hindi ko mabayaran yan. Kahit ibigay ko ng buong buhay ko, talagang hindi ko mabayaran. Nung ngayon, nagkasakit na siya. Hindi lang every other days, pupunta ako dyan. Malapit lang, dyan sa Bendom. Pero alam nyo, masaya siya pag nakikita niya ako. Sabi niya, hindi ka nang iwan, Manong. Dahil nakikita ko na pag ginawa mo yan, hindi man siya magbigay sa akin ng pera. Pero ang Panginoon, yung time natin para sa Panginoon, bibigyan natin sa Kanya. Ang Lord, nakikita niya yung yung puso mo. Alam niya yung buhay mo. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, ibibigay ni Lord. Obey, you are tired or don't understand the situation. Hindi mo man maunawan ang situation. Even you are tired, even ikaw ay parang walang nangyari sa buhay mo.
the blessings of God is waiting for you. Yung blessing ng Panginoon, naghihintay para sa iyo. The floodgates of heaven is open for you. Purihin ng Panginoon. Naghihintay. Sabi niya dito, bago kayo tumayo, if there's a battle, there's a victory. If there's a battle, there's a victory. Meron kayong mga battle sa buhay niyo ngayon, may victory. There's a blessing in obeying Jesus. Napuno. Pagpapala si Peter, be blessing sa kanya. Hinyer niya sa iba. If there's a blessing in obeying Jesus. Purihin ng Panginoon. May blessing. Yung pag-upo niyo dyan, may blessing. Kung ikaw sumusunod kay Kristo, may nagkalaan na para sa iyo. May naghihintay na blessing para sa iyo. Tayo po'y tumayo. Yes. Thank you, Lord. Bago ko kayo invite dito sa harapan, si Brother Jeff at saka si Sister Arlene, sila po yung mag-open ng, i-invite ko sila sa harap. Si Brother Jeff at saka si Sister Arlene at kanyang mga anak. Dito. Yan. Sino ba yung nag-prepare sa South Shore, mga kapatid? Tayong lahat, di ba? Then, nandito si Pastor. Pastor Jeff. Yes. Ang ating pastor. Good morning po sa ating lahat. So, the reason we call Brother Jeff and Sister Eileen kasama pa. So, I remember this vision 3 years ago. We were praying for South Shore. Kung natatandaan niyo, we're praying for South Shore. And wala pa sila Jeff noon, hindi pa sila dumarating. And sabi ko, Lord, give me a leader. Yun yung cry out ko sa Lord. Lord, give me a leader that who will stand for South Shore. I don't want 100 dogs. I want 1 lion. Lagi yung sinasabi sa leader. And then one time, nag-closed door meeting kami. Nagbigay ako ng challenge sa kanila. Sabi ko, alam niyo, dumating na sila noon praise God. I still remember Jeff when he came out here. Mukhang terorista. Sino yun? Tignan nyo nga ako, baka mawala yung mga gamit natin. Kasi bigla siya pumasok intruder. Because that time, we don't have a volunteer for ushering. We don't have a volunteer for security. Anyone can come here. And then now, here we are. We have ushering ministry. We have a security and martial security. And we're all secured. And the Lord bless us already. The God is Able is not a very large church here in Canada. But the power of the church is as our sending capacity. We're so serious, we're so devoted about Matthew 28:18-20, that therefore go to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And that is who we are. Amen. Yes. So closed door meeting, 3 months ago, 2 months ago, I challenged a group ng mga South Shore. If we're gonna put a church in South Shore, what we need is a lion. Kung magjo-join ako sa force na to, ayoko ng 100 aso versus sa 1 lion. I will go on 1 lion. And then sabi ko sa kanila, sino yung gusto sumama? And there you go. Napakatapang, bravest. Sa pagsunod sa Panginoon, sabi ni Jeff, ako pastor, sama ako dyan. Here we are. We're so blessed by this kind of leaders. Amen. And then now, grabe, no? And then now, we are praying sa South Shore. We know the battle of the church planting. And sila yung lalagay mo natin, install natin, overseer. Okay ba yun? Tinatanggap nyo ba? Malagod nyo ba tinatanggap? Di ba kayo tinulak? Napilitan? May natawag, may natulak. Baka natulak or ano ba. But whatever we are, God's purpose will always prevail. Many of the man's plan, but God's purpose, God's plan will always prevail. And brothers and sisters, no? Yes, thank if we want to support South Shore, pera, marami tayo niyan. Amen po ba mga God is able? Marami tayong pera. Amen po ba? Amen. Mayaman tayo. Amen po ba? God is able to bless us abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every.
in every good work. South Shore doesn't need whatever or kung sino pa man. What they need is Jesus. Yes. And we will make Jesus famous in the area of South Shore region. Amen? Amen. So, sabi nga sa inyo, pera madami tayo niyan. But all what we want, me personally, Yes. ang gusto ko is prayer. Yes. Amen? So, pwede ba natin taas ang ating mga kamay sa Yes. kanila? And we declare blessings sa family nila. I Yes. know there's a lot of battle na gagawin financially, spiritually, emotionally. When we are praying here, for sure, the devil also have a plan na to destroy the South Shore. But no weapon will form Yes. against us. Amen. Thank Victory you, is for Jesus alone. And there's no other name above every name. Yes. King of all kings, Lord of lords, Jesus alone. And by the power of the Holy Spirit, Lord, we're praying for Jeff and Sister Arlene, Jairus, and Aini, oh Lord. Bless this family. Come on, church. Declare blessing. Whatever that is God imparted in your hearts right now, we want you to release on this family. Whatever battles belongs to the Lord. We know that. Yes. But we need prayers. The Bible tells us 2 or 3 people gather name. There you are in the midst of us. But right now, church, join me in this prayer to release. Hallelujah, Lord. Yes, in We Jesus' are name. praying that the Elisha spirit, Panginoon, the double portion of anointing be upon Jeff and Arlene's family in the name of Jesus. No weapon will form against them, oh God, as we install them an overseer of your church in South Shore region, Lord. Awaken all the believers here in South Shore to join forces in Yes. South Shore for Jesus. We are praying, oh Lord, for more unbelievers, oh Lord, to come and be attracted in the name of Jesus, Lord. Use this family like Joshua, oh God, that me and my house was all Lord, this family is standing in your truth, is standing in your gap and willing to obey, Lord, whatever circumstance it is and whatever it costs in the name of Jesus, Lord. You have a plan for them. The Jeremiah 29:11, receive the double portion of anointing right now. Receive the blessings of Yes. these congregations from the Holy Spirit right now in Jesus' name. Lord, open heavens in the name of Jesus. Lord, the miracle catching fish. Oh God, the fishers of men, Lord, on this family right now in Jesus' name. Lord, maraming salamat, Panginoon. Bless them, all the works of Yes. their hands, whatever they're planning, strategy to win, guys, Yes. to win South Shore people, Lord, right now. And we also praying for more volunteers, oh God. Yes, Through thank you, South Shore Lord. region in Jesus' name. Yes. Lord, we're praying for more disciples, mga naglalamig, backsliders, Lord, right now. This is the time, oh Lord, that they will go back to church. In the mighty name of Jesus, Lord, use these people. To your name, we anoint them, oh Lord, the kingly, the priestly anointing, Lord, like right now, in the name of Jesus. Lord, by your Holy Spirit, we are victorious. And battle belongs to you, O Lord. What we know now, Lord, is to obey you, O God, with all our heart, soul, mind, in the name of Jesus. And Lord, everyone says, Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. Di pa tayo natapos. Invite ko din si Brother Brian. Sino pa yung aalis dito? Alam ko, may plano ng Panginoon sa buhay na bawat isa. Yung mag-move sa isang lugar. Pero ang Panginoon ay may gagawin ni Lord sa buhay mo. Brother Brian, sino pa? Sino pa yung mag-move? Yung pupunta sa ibang lugar. Hindi dahil malaman natin dito, pero gusto nating pag-pray. Brother Brian. Ayan, si Brother Brian. Yan, wala nang mag-move. Yung aalis dito. Kasi Brother Brian, may plano ng Panginoon sa buhay. Bakit ka dinala dito? Hindi lang yung ma-encourage ka eh. May plano ng Panginoon sa buhay mo na talagang may pakalat yung salita ng Panginoon. Alam ni Lord yung puso mo. Yan. Wala na. Yan. Meron pa. Kahit tayo mga kapatid, meron tayong mga gustong mangyari sa buhay natin. Si Jinky, Sister Jinky. Yan, Sister Jinky. Si Sister Jinky, nakita namin yung
paano ka naglingkod sa Panginoon, Sister Jinky. Thank you, Brother Bayan, dahil dinala mo si Sister Jinky dito. Hindi namin angkinin yung glory para lahat ng Panginoon. Lahat. Pag-pray natin si Jinky at saka si Brian. Sige, i-stress out natin yung kamay natin sa kanila. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Brian at saka si Jinky, Lord. Saan mo man sila dalhin, Panginoon. Hindi nagtatapos ang kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kahit nasan man sila, kahit nasa Ontario man sila, kahit nasa liblib man sila, kahit naman malayong lugar na sila, Panginoon. Nandiyan yung presence mo, Lord. Yung pagmamahal mo, Lord, nandiyan. Lord, maraming salamat sa buhay nila, Panginoon. Kung paano mo ginamit sila dito, Panginoon. Nakita namin yung buhay nila. Gagamitin mo sila, Panginoon, sa lugar kung saan mo dadalhin sila, Panginoon. In the name of Jesus. I declare and decree in the name of Jesus, Lord. Gamitin mo sila. Gamitin mo sila na may pahayag ang iyong salita sa lugar na iyon. Lord, ito yung beginning na kami po'y humayo, Panginoon, na kami po'y ipahayag yung salita mo sa tao na hindi pa nakikilala sa iyo, Panginoon. Pagpalayan mo si Brother Bayan sa kanyang bagong trabaho, Panginoon, at pagpalayan mo ang kanyang pamilya, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat sa blessing mo. Salamat na ipadama mo yung pagmamahal mo sa kanila, Panginoon. At ganoon din kay Sister Jinky, Lord. Maraming salamat kahit nasa liblib man siya, mapunta, Panginoon, kung saan man siya, Panginoon, in the name of Jesus. Pagpalayan mo si Jinky, Lord God. Lord, maraming salamat. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen and amen. Sige, taas natin ang kamay natin. Thank you, Sister Jinky. Pwede naman. Taas natin yung kamay natin. Lord, taas natin lahat. Kung ano man ang gusto mo sa Panginoon ngayon, yes, ito yung ano natin, yung awit natin. Lord, may kanya-kanya tayong hinihiling sa Panginoon. May kanya-kanya tayong gustong mangyari sa buhay natin. This is the reason that I live, Lord. This is the reason that I sing. This is the reason that I serve you, Lord. This is the reason why I'm here today, Lord. This is the reason. Because I want, Lord. Gusto namin may tataas yung pangalan mo, Panginoon. Gusto namin maglingkod sa iyo, Panginoon. Kung bakit kami umayo sa South Shore, kung bakit kami pumunta sa St. Eustace, kung bakit namin gagawin mong pagtugtog, kung bakit kami nakikinig sa iyong salita. Lahat ng mga ginagawa namin, Lord, lahat, hindi namin ang kinig for all your glory, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin. Ikaw ang Diyos na gumago sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na umipo sa aming puso, Panginoon. Kaya ang buhay namin, Panginoon, hindi sapat upang bayaran ka namin, Panginoon, kundi ang iyong grasya, iyong habag mo, Panginoon, nandito sa puso namin. Lord, salamat. Maraming salamat. We believe, Lord. We believe. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Lord. Pagpalain mo lahat. Mga kapatid ko, Panginoon, na nakataas ang kanilang kamay. Ang kamay na yan, Lord, daluyan ng pagpapalayon. Daluyan ng blessing mo sa kanila, Panginoon. Daluyan ng pagpapala ng material blessing
Hindi lang material na blessing, Lord. Magpapala upang ikaw, upang kami po'y humayo. Magpapala upang tumulong sa iba. Magpapala, Panginoon, upang kami gamitin mo. Ang buhay namin hindi sapat para bayaran ka, Panginoon. Pero ang buhay namin, ibigay namin sa iyo, Panginoon, ang oras namin para sa iyo. Para sa iyo lamang, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang aming pastor, ang head pastor namin, pagpalain mo siya, Panginoon. Ang vision niya, Panginoon, kami po ay supported sa Kanya. Sa kanila, Panginoon, ang Kanyang asawa, Panginoon, ang Kanyang pamilya. Maraming salamat. Binigay mo sa Kanya yung vision. Yung vision na yan, Panginoon. Yung vision na yan, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat. Lahat ng ginagamit mo dito, Panginoon, yung mga nagtuturo, yung mga nagtutugtog, yung nagpipis, yung mga nakikinig ngayon, Lord, in the name of Jesus, ibuhos mo yung pagpapala sa kanila, Panginoon. Buksan mo ang kalangitan, Panginoon, at ibuhos mo yung pagpapala sa kanila. Hindi namin babayaran sila, Panginoon, pero ikaw ang Diyos, Diyos na unlimited. Walang limit sa iyo, Panginoon. Kayang-kaya mo lahat. Ikaw ang Diyos na unlimited, Panginoon. Kaya ang pangalan namin, ikaw ang Diyos na God is able. Able ka sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya mo silang abutin. Kaya mo silang pagpalain. Kaya mo silang tulungan. Kaya mo silang pagalingin in the name of Jesus. Maraming salamat sa iyo. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan. In the name of Jesus Christ. Amen. And amen. Palakpakan natin. Amen. Glory to God. Are we all blessed by the message today? Are we all blessed? So like what Pastor Fernie said earlier, right? That if there's a blessing in obedience. For as long as we obey, there's a blessing. Amen? So if we want to be blessed, what do? We obey. Amen? So as we come close to the end of our service, can I just ask you to clap your hands one more time? And let's all sing together that nothing's gonna hold us back. Come on. We sing. Nothing's gonna hold me back. Oh, nothing's gonna hold me back. And nothing's gonna hold me back. One more time, come on, everyone, sing it out. And nothing's gonna hold me back. Oh, nothing's gonna hold me back. And nothing's gonna hold me back. You wanna sing together? My chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? 'Cause you gave everything for me. You gave everything for me. Everything. Hallelujah. Glory to God. To God all be the highest praise, honor, and glory forever and ever. Amen. So once again, thank you so much, church, for joining us in our morning service.